Welcome sa Hey Anime Sensei. Sa paglipas pa ng mga araw ay patuloy naman sa paglapit ang iba't ibang uri ng mga fairy kay Earth habang hawak pa rin ang kalahati ng kanyang crystal. At sa pagtaas ng kanyang skill ay ang pag-isip niya naman kung kanyang pag-aaralan ang iba pang skill ay maaari niya itong magamit sa mga laban na kanyang haharapin sa hinaharap. Sa unang pagkakataong pumasok sa loob ng dungeon ay ang masaya niya namang pagtahak sa loob nito habang inaalala ang kanyang kabataan noong unang beses niyang makapasok sa kuweba. Sa patuloy ng kanyang paglakad ay ang pagpansin niya naman sa isang kulay pulang liwanag, at sa paglabas nito mula sa kadiliman ay ang pagbungad naman ng isang dambuhalang gagamba. Agad niya itong inatake gamit ang bago niyang pana kalakip ang kanyang magic spell na Wind Cutter. Nagawa niya namang malampaso ang nilalang subalit hindi kaagad ito sumuko, at upang maiwasan ang pag-atake ng nilalang ay ang paggamit naman sa kanyang high jump hanggang sa sumapok ang kanyang ulo sa bato dahil sa taas ng kanyang talon. At upang hindi na magkaroon ng pagkakataong umatake ang halimaw ay ang paggamit naman ni Earth sa kanyang letigo na siyang pagkatalo rin ng nilalang. Nang ito ay maglisan ay ang paglitaw rin ng mga dark fairy kalakip ang pagturo nito sa isang direction. Nang siya ay makalapit sa lugar agad namang bumungad sa kanya ang maraming fairy na tila may nais itong ibigay, at sa pag-alis ni Earth sa isang bato ay ang pagbungad naman ng isang sekretong pinto. Agad niya rin itong binuksan at pagkuha sa isang makalumang singsing na siyang laman ng kahon. Hindi niya pa man natatahak ang daan palabas ng dungeon ay agad siyang nakatanggap ng isang mensahe na ang second half patungkol sa Fairy Ball na tinawag na The Fairy Battle Tournament ay malapit nang magsimula. Nang siya ay makabalik sa bayan ay opisyal nang ibinahagi sa mga player kung ano ba ang ganap sa Fairy Battle Tournament. Anila na ito ay isang PvP fight kung saan ang bawat manlalaro ay maglalaban sa loob ng ring habang kasama ang kanilang fairy, at ang bawat manlalaro na mananalo ay magkakaroon ng pagkakataon na ang kanilang fairy ay mag-evolve o mag-iba ng anyo. Dagdag pa dito na hindi umano pinapahintulutan na mulit-muli nilang kakalabanin ang player na kanila nang nakalaban. Sa ganitong paraan kung kaya iba't ibang player dapat ang kanilang haharapin, at kung sino man ang player na makakatapak hanggang top 16 gamit ang special PvP ay siyang magkakaroon ng pagkakataon na sumali sa gaganaping tournament. Kasama rin sa bagong update ang tungkol sa mga player na hindi naging matagumpay na makipagkita sa kanilang fairy ay magkakaroon ng pagkakataon na maayos ang kanilang crystal sa pamamagitan ng nasabing PvP. Dahil sa mensaheng ito kung kaya hindi magmaliw sa tuwa ang bawat manlalaro, subalit napaisip rin si Earth tungkol sa magiging kalagayan ng mga manggagawa na hindi magaling sa pakikipaglaban. Anya na wala naman sanang pangahas na makipaglaban sa mga ito. Pagkatapos ay agad siyang tumungo sa pagawaan ng mga sandata upang bigyan ng babala ang kanyang mga kasama, subalit ayon kay Blacks na hindi naman ito dapat isipin sapagkat lahat umano ng manggagawa ay mayroong kasunduan na kapag sila ay puwersahang pinilit na makipaglaban ay agad nila itong sasabihin sa kapwa manggagawa. Sa ganitong paraan ay magiging kalaban ng buong guild ang pangahas na ito. Pagkatapos maunawaan na walang dapat ikabahala sa mga ito ay ang pag-iba naman ng kanilang paksa tungkol sa bagong bayan, tanong ng lalaki kung si Earth ba ay tumungo na dito. Ang bayang ito ay tinatawag na Nexia kung saan ang halos lahat na manlalaro ay tumutungo sa lugar upang maghanap ng malalakas na manlalaro bilang pakikilahok na rin sa ginaganap na PvP event. Nagawa ring itanong ni Earth si Blacks kung may plano ba itong makipaglaban, subalit tugon ng panday na masaya na umano siya sa kanyang trabaho kasama ang kanyang martilyo. Kinabukasan sa muling pag-login ni Earth sa laro ay ang pagsuri niya naman sa kanyang title na siyang ibinigay ng system sa bawat manlalaro, subalit kanya itong ikinagulat sapagkat siya ay tinugari ang Fairy Playa, isang title na kung saan siya ay gusto ng mga fairy. Dagdag pa dito na ito ay hindi maaaring tanggalin, subalit ang isang paraan upang ito ay mawala ay kinakailangan niyang makipaglaban sa isang special PvP battle na kasalukuyang ginaganap. Dahil sa title na siyang nakikita ng mga manlalaro sa taas ng kanyang ulo kaya magkahalong mangha at gulat rin ang naramdaman ng mga ito, at dahil sa isang PvP battle lang ang paraan upang ito ay mawala kaya agad siyang naghamon at mabilis ring pagtanggap ng isang babaeng manlalaro na ikinatuwa naman ni Earth. Ito si Rona, isa rin sa member ng Blue Collar na itinatag ni Sway. Ang kanyang kakayahan ay isang martial art, at dahil sa alam niyang gumagamit ng sipa si Earth kaya hindi na ito nagdalawang isip na mag-invite ng PvP kontra kay Earth. Pagkatapos ay ang plano namang pagtanggap ni Earth sa hamon nito, subalit agad siyang natigilan matapos lumapit ang fairy ni Rona sa kanya. Lubos naman ang kanilang pagkagulat matapos nitong pindutin ang decline button indikasyong hindi ito pumapayag sa nais ng dalawa.
Dahil sa hawak niyang title kung kaya naging mahirap kay Earth ang makasalamuhan ng manlalarong handang makipag-PVP sa kanya, kaya naging abala na lamang siya sa pagluluto hanggang sa muling tumawag si Rona dahil nangangailangan siya ng tulong mula kay Earth. Ayon kay Rona na hindi umano kumakain ang kanyang fairy subalit alam na ni Earth ang solusyon dito gayong kasalukuyang nakapila ang mga manlalaro upang bumili ng kanyang niluluto para sa kani-kanilang fairy. Sa pagtanong ni Rona na kung paanong nalaman ito ng mga tao ay ang pagbahagi naman ni Earth tungkol sa lalaking kalbo na malungkot na lumapit sa kanya sapagkat nag-aalala ito tungkol sa kalagayan ng kanyang fairy dahil sa hindi ito kumakain ng tinapay na kanyang binili mula sa NPC. Ito na rin ang naging simula kaya muli siyang pinilahan ng mga manlalaro, at makalipas ang mahabang oras ay maayos namang nabigyan ni Earth ng magandang serbisyo ang mga tao. Pagkatapos ay tumungo naman si Rona sa kanya nang hindi na ito abala at pagpas siyang magsara na rin ng shop, agad rin silang tumungo sa bagong bayan matapos siyang ayain ni Rona. Naagaw naman ang kanilang atensyon matapos makita ang nagtitipong mga manlalaro habang pinagmamasdan ang nagaganap na PVP ng dalawang player. Hindi pa man umaatake ang bawat isa ay agad namang naramdaman ni Rona na tila may mali sa isang wolf fairy na pagmamay-ari ng isang manlalaro. Sa pag-atake ng kalaban ng nakabalute ay ang pagharang niya naman dito hanggang sa naglaban ang dalawa gamit ang kani-kanilang espada. Nang magkaroon ng tsansang gamitin ang kakayahan ng alaga nitong wolf fairy ay ang pagtanggi naman ng fairy sa nais ng kanyang amo. Dahil dito kaya hindi niya na nagawang maiwasan pa ang pag-atake ng bird fairy na kanilang kalaban kalakip ang pagsaksak ng amo nito at tuluyan niyang pagkatalo. Dahil hindi pa alam ni Rona kung ano ba ang dahilan at hindi sumunod sa utos ng lalaki ang kasama nitong fairy ay ang pagpaliwanag naman ni Earth na ito ay tinatawag na slave fairy user. Ayon sa bida ito ay ang mga taong naging abuso sa kanilang mga fairy o ang madalas nitong pananakit sa kani-kanilang alaga upang sumunod sa nais nilang utos. Ikinagulat naman ni Earth ang mga sumunod na nangyari sapagkat naghanda na umatake ang manlalaro sa alaga niyang wolf fairy, na ayon sa kanyang nakita sa isang video kapag lubos na ang pag-abuso ng manlalaro sa kanilang alaga ay kusang gagawa ng isang duel room ang fairy kung saan ay maglalaban ang manlalaro kontra sa alaga nito. Hindi rin nagiging maganda ang resulta ng laban sapagkat masyadong overpower ang kanilang hawak na fairy laban sa mga manlalaro. Bilang parusa sa kalapastanganan ng manlalaro ay ang pagkawala naman ng fairy data nito sa account ng manlalaro na siyang dahilan upang hindi na ito magkaroon pa ng kasamang fairy sa hinaharap. Hindi naman itinuloy ng lalaki ang plano nitong saktan ang alaga niyang fairy, indikasyong alam rin nito ang magiging kapalit kung kanyang itutuloy ang planong pananakit sa kasama niyang wolf fairy. Hindi na rin nagtagal at agad nang nagpaalam si Earth kay Rona anya na siya ay magla-logout na sa laro. Kinabukasan habang abala sa kanyang ginagawa si Earth bigla naman siyang natigilan matapos marinig ang isang boses at pagtambad sa kanyang likuran ng lalaking nakabalute na nakita nilang nakikipaglaban noong nakalipas na araw. Ayon sa lalaki na nais niya umanong makipag-usap kay Earth dahil sa title nito na makikita mula sa taas ng kanyang ulo, wika ng lalaki na kanya namang napanood ang ginawa ng isang lalaki sa alaga nitong fairy kung kaya hindi rin maalis ang kanyang pagkabahala na marahil ay mangyari ito sa kanya sa hinaharap, kung kaya habang maaga pa ay humingi na ito ng payo kay Earth na kung ano ba ang mas mainam na paraan upang magawa niyang maging malapit at sumunod sa kanya ang alaga niyang wolf fairy. Dagdag pa ng lalaki na handa umano siyang magbayad subalit wika ni Earth na hindi niya kailangan ng pera nito. Ayon kay Earth na handa naman siyang magbigay ng payo at nakadepende na sa lalaki kung ito ay kanyang susundin. Ayon sa bida na wala naman silang gagawing espesyal bagkus ay tratuhin lamang nito na parang kaibigan ang alaga niyang fairy, lumaban na kasama o magpahinga na magkasama na kahit pagkatapos ng kanilang adventure bago mag-logout sa laro ay mas mainam kung magpaalam muna siya dito. Sa ganitong paraan ay mararamdaman ng kanilang alaga kung gaano ito kahalaga sa kanila. At upang simulan ang pakikipagkaibigan ng lalaki sa alaga nitong fairy ay ang paghanda naman ni Earth ng isang rabbit thorn kush na paboritong pagkain ng mga fairy. Kabado man sa umpisa ngunit nilakasan na ng lalaki ang kanyang loob na baka sakaling ito na ang magiging daan upang magkasundo sila ng kanyang alaga. Hindi naman sila nagkamali at agad na kinain ng wolf fairy ang ibinigay niyang pagkain kaya hindi rin magmaliw sa tuwa ang lalaki matapos nitong makita na tinanggap ng kanyang alaga ang ibinahagi niyang pagkain. Lubos naman ang pasasalamat ng lalaki sa tulong na ibinigay ni Earth, at sa paglipas ng dapit hapon ay agad na rin itong nagpaalam. Ngunit hindi pa man nakakalayo ang lalaki ay bigla namang naantala si Earth matapos marinig ang boses ng isang matandang nakabalute na nagpakilala bilang Silver. Ayon sa matanda na nais niya umanong makipag-usap kay Earth sa lugar kung saan ay walang tao ang makakakita sa kanila.